Iniwan ng kapatid ko ang kanyang mga anak sa pintuan ko at nawala nun. Kumusta sa lahat? Ako ay 28 taong gulang at isang babae. Mayroon akong isang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Jackie, 30 taong gulang, na may 2 anak, isang nakatatandang anak na lalaki at isang nakababatang anak na babae. Ang kanyang anak na lalaki ay 14 na taong gulang at ang kanyang anak na babae ay kakalipas lang ng 12 taong gulang, ilang linggo ang nakalipas. Ang kanilang ama ay wala na sa larawan at ang kapatid ko ay isang single mom. Hindi ko masasabing malapit kami ni Jackie, pero okay kami, hindi kami magkaaway tulad ng ibang magkakapatid dito. Siguro masasabi mong indifferent lang kami sa isa't isa. Mga 6 na oras na ang nakalipas, dumating si Jackie sa bahay ko at tinanong ako kung nasaan ang kanyang mga anak. Wala akong ideya kung ano ang pinag-uusapan niya dahil hindi ako nasa bahay sa loob ng nakaraang 4 na araw. Ako ay nasa bakasyon sa beach kasama ang aking kasintahan, kaya hindi ko maintindihan kung ano ang tinutukoy niya. Sinabi niya sa akin na iniwan niya ang kanyang mga anak sa bahay ko, 2 araw na ang nakalipas at sinabihan sila na pindutin ang doorbell para ako na ang bahala sa kanila, habang siya ay may ginagawa. Sinabi niya na nag-text siya sa akin tungkol dito, pero hindi ko matandaan na nakatanggap ako ng anumang mensahe at ipinakita ko pa sa kanya ang aking telepono bilang patunay. Habang tinitingnan ang aking telepono, natagpuan namin ang mensahe na ipinadala niya bago iwan ang mga bata, at sa paano man hindi ko ito nakita, marahil dahil nasa bakasyon ako at hindi madalas nag-check ng telepono, siya ay nagsimulang magpanik at inaakusahan ako ng pagiging walang ingat dahil ngayon wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung nasaan ang kanyang mga anak. Sinabi niya sa akin na umalis siya bago siguraduhin na ang kanyang mga anak ay nasa loob ng bahay dahil umaasa siya sa akin na ako ang tatanggap sa kanila. Sinabi niya na nagkaroon siya ng mga problema sa batas na hindi niya gustong pag-usapan at kaya siya ay nawala ng 2 araw, pero ngayon na bumalik na siya, gusto na niyang makuha ang kanyang mga anak. Hindi ko alam ang gagawin kaya iminungkahi ko na pumunta siya sa pulis o kung ano paman dahil wala talaga akong ideya kung nasaan ang mga bata. Wala pa silang mga telepono kaya walang paraan para makontak sila. Ayaw ni Jackie pumunta sa pulis dahil kakalipas lang niyang harapin ang maraming bagay sa nakaraang 2 araw at ang pagkakasangkot ng pulis ay ang huling bagay na kailangan niya. Sinira niya ang aking bahay at inaakusahan ako ng pagiging makasarili at hindi iniisip ang aking mga pamangkin. Sinabi niya na umaasa siya sa akin na tulungan siya sa mahirap na sitwasyon na ito, pero binigo ko siya. Umalis siya ng umiiyak at sinabi na pupunta siya sa bahay ng bawat kamag-anak hanggang mahanap niya ang kanyang mga anak. Pakiramdam ko ako ang pinakabobong tao ngayon, kahit na hindi ko maintindihan kung paano ito naging kasalanan ko. Ako ba ang may kasalanan sa hindi pagkakita ng text mula sa aking kapatid dahil ako ay nasa bakasyon? Update 1. Okay mga kaibigan. 4 na araw na ang lumipas at sa wakas may magandang balita ako. Nakausap ko si Jackie, dahil talagang nagkasala ako sa hindi pagkakita ng text na yon, kahit na hindi iyon kasalanan ko. Ngayon sinabi niya sa akin na ang kanyang mga anak, sa paano man, ay nakarating sa bahay ng kanilang tiyuhin at doon sila naglagi sa nakaraang mga araw. Hindi ito ang aming pinsan, kundi ang pinsan ng ex-boyfriend ni Jackie. At tila patuloy pa rin silang nag-uusap online dahil alam niyang hindi papayagan ng kanilang ina na makipag-ugnayan sa kanya ng iba. Noong una, naisip kong medyo kakaiba yon, pero napagtanto ko na itong tiyuhin nila, si Frank, 28 taong gulang, ay praktikal na nagligtas ng kanilang buhay sa pagtanggap sa kanila sa kawalan ni Jackie at ako. Humingi ng tawad si Jackie sa akin para sa kanyang masamang asal noong isang araw at sinabi na labas ito sa kanyang karakter na mawalan ng tempero ng ganito at sumang-ayon ako, dahil karaniwan siyang isang matino at mahinahong tao. Sinabi niya sa akin na hindi siya nakatulog ng ilang araw, dahil sa sobrang pag-aalala tungkol sa kanyang mga anak at kung nasaan sila. Sa wakas, tinanong ko siya kung bakit hindi siya pumunta sa pulis at kung anong klaseng problema ang napasukan niya bago ito na nagdulot sa kanya na iwan ang kanyang mga anak sa wakas. Inamin niya na pumunta siya para mangalap ng ebidensya laban sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan dahil narinig niya mula sa isang partikular na source na plano nilang isisi sa kanya ang pangungupit ng pera dahil sa malaking krisis pinansyal na kinakaharap ng kumpanya at kailangan nila ng isang tao para isisi. Kaya't ang mataas na pamamahala ay nagdesisyon na siya ang maaaring masisi dahil siya ang pinuno ng accounting at may pinaka-access sa mga financial records ng kumpanya. Alam niya na siya ay tatanggalin sa loob ng ilang araw, kaya't nagdesisyon siya na mangalap ng lahat ng ebidensya na pabor sa kanya mula sa opisina.
Pumunta pa siya sa labas ng bayan para kausapin ang kanyang dating boss tungkol dito at hiningi ang kanyang suporta kung sakaling kailanganin niyang magpatotoo laban sa kumpanya sa mga pagdinig. Tumagal ito ng ilang araw at talagang nagkasala siya sa pag-iwan ng kanyang mga anak at hindi man lang sumilip kung okay sila sa panahong iyon. Sobrang frustrado siya sa kung paano nangyayari ang sitwasyon, lalo na't palaging naging isang napaka-honest na empleyado. Ayaw niyang pumunta sa pulis dahil magpapakita ito ng masamang imahe sa kanya at maaaring magtapos sa pagkakahiwalay ng kanyang mga anak mula sa kanya na ayaw niyang mangyari. Siya ay bumagsak at sinabi sa akin na hindi man lang niya naisip na mag-empake ng mga damit na mainit para sa kanyang mga anak kahit na malamig sa labas at tuluyan silang napabayaan dahil siya ay naharap sa krisis. Sinubukan kong aliwin siya, pero alam kong mali ang pagtrato sa iyong mga anak ng ganito kahit ano pa ang pinagdadaanan mo. Personal, si Jackie at ako ay hindi na talaga nakikipag-ugnayan sa aming mga magulang sa loob ng mahabang panahon, kaya't ako na lang talaga ang taong maaasahan niya at alam kong ganoon din para sa akin kung kailangan ko. Kaya't hindi kami mag-best friends, pero palagi kaming nandyan para sa isa't isa. Ganun na kami mula pagkabata at nadismaya ako na hindi ko naalagaan ang kanyang mga anak sa pagkakataong ito. Sobrang swerte niya na ang kanyang anak na lalaki ay natatandaan ang address ni Frank mula sa kanilang pag-uusap online. Nalaman niya ito ng aksidente nang mag-login siya sa Instagram account ng kanyang anak na lalaki at tiningnan ang kanyang mga chat. Sobrang pagod siya na hindi man lang naisip hanggang buksan niya ang kanyang laptop. Ang kanyang anak na lalaki ay minsan ginagamit ang kanyang laptop para maglaro o makipag-usap sa kanyang mga kaibigan online at nang maalala niya iyon, agad siyang nag-login at doon niya natuklasan si Frank. Ang taong iyon ay walang numero ni Jackie, kaya't hindi siya nakontak nang dumating ang mga anak niya sa kanyang bahay. Si Frank ay madalas bumisita sa amin bago pa man ibigay ng kanyang pinsan ang kustodiya ng mga bata. 4 na taon na ang nakakaraan at pagkatapos noon, ayaw ni Jackie makipag-ugnayan sa pamilya nito. Kaya't hindi na muli nakabisita si Frank sa mga bata, pero muli niyang nakontak ang kanyang pamangkin online at nakakagulat na ang anak na lalaki ni Jackie ang nakahanap sa kanyang tiyuhin online at nagpadala ng unang mensahe. Sa tingin ko, talagang natatandaan ng mga bata kung sino ang naroon para sa kanila. Gayunpaman, natutuwa ako na natagpuan na ni Jackie ang kanyang mga anak at hindi ko na kailangang dalhin ang pagkakasala ng hindi pagkakita ng text na iyon ng mas maaga. Sana lang magawa niyang harapin ang kanyang problema ng mas mabuti para hindi na magdusa ang kanyang mga anak. Update 2, sa wakas nangyari na, tinanggal na ng kumpanya si Jackie at plano rin nilang kasuhan siya ng legal tulad ng inaasahan niya. Inakusahan nila siya ng pangungupit at sinabing sisiguraduhin nilang siya ay makukulong. Ang kawawang babae ay takot na takot at halos bawat oras ay nagte-text sa akin para lang may makausap. Mayroon siyang abogado at isang magaling pa, pero kahit na, siya ay humaharap sa isang napakalaking puwersa, kaya't walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa susunod. Hiniling niya sa amin, kay Frank at sa akin, na alagaan ang kanyang mga anak at tulungan siya tuwing kailangan niya dahil ayaw niyang muling mapabayaan ang kanyang mga anak tulad ng nangyari noong una at syempre parehong sumang-ayon kami sa trabaho. Siya ay dumadaan sa isang kakilakilabot na panahon ngayon at kailangan niya ng lahat ng tulong at pag-unawa na maaari niyang makuha. Update 3, si Jackie at ang mga kinatawan ng kanyang kumpanya ay magpupulong ngayon kasama ang isang mediator na itinalaga ng korte at iniwan niya ang mga bata sa akin. Sila ay napakabait na mga bata at nakakalungkot na ang kanilang ina ay kailangang dumaan sa ganito. Sa tingin ko ang tanging magandang bagay dito ay talagang nakatulong ito na mapalapit kaming magkapatid. Iniwan niya ang mga bata sa bahay ko kagabi at iginiit kong manatili siya para sa hapunan dahil talagang ayaw kong umalis siya at harapin ang gabi bago ang umaga na ito mag-isa. Pagkatapos matulog ng mga bata, nag-breakdown si Jackie at sinabi sa akin kung paano niya inialay ang halos 1 dekada ng kanyang buhay sa kumpanyang iyon at ngayon sila ay inaabuso siya ng walang pag-alinlangan. Inaliw ko siya buong gabi at iginiit na manatili siya dito dahil hindi ko siya kayang payagan magmaneho pauwi sa ganitong estado. Kahit nang magising siya kaninang umaga, mukhang balisa at nerbiyosa siya at sa tingin ko normal lang iyon kahit na siya ay inosente. Inalok ko siyang ihatid, pero sinabi niyang hindi dahil kailangan niyang may magbantay sa mga bata at ihatid sila sa paaralan. Kailangan ko ring pumunta sa trabaho pagkatapos ihatid sila sa paaralan. Siya ay pumunta mag-isa. Si Frank ang kukuha sa mga bata pagkatapos ng paaralan at ihahatid sila sa bahay ni Jackie.
Maganda ang sistema na nagawa namin at umaasa akong hindi namin kailangang gawin ito ng matagal at makabalik na si Jackie sa normal na buhay niya agad. Alam ko na hindi ito ang drama-filled update na gusto ng marami, pero talagang natatakot ako para kay Jackie at kailangan ko lang ng lugar para maglabas ng sama ng loob. Nagtitiwala ako sa Reddit para sa tulong ngayon. Update 4. Kakakuha ko lang ng balitang nakakaloka mula kay Jackie. At sa wakas naiintindihan ko na kung bakit siya ay sobrang balisa bago ang pulong kahit na wala siyang kasalanan. Ayon kay Jackie, nagkaroon siya ng relasyon sa isa sa kanyang mga subordinates ng halos 2 taon bago ito nangyari at iyon ang talagang ikinatatakot niya. Gagamitin daw ito ng kumpanya laban sa kanya at iyon nga ang nangyari. Lalo siyang nahihirapan ngayon dahil hindi ito ipinaalam sa ika, kaya't ito ay itinuring na masama. Ang masama pa nito, siya ang nagpasimula ng relasyon at hindi man lang sinabi sa kanyang abogado kaya't lubos itong nagulat nang ito ay ilabas sa pulong. Ang boyfriend ni Jackie ay halos isinumite lahat ng kanilang mga mensahe at gamit bilang ebidensya sa kumpanya at pinagtaksilan siya ng husto. Tumawag pa ito pagkatapos at sinabi na inalok siya ng posisyon ni Jackie kapalit ng lahat ng screenshots at wala daw siyang choice. Totoo naman, may choice siya. Pero pinili niya ang mag-benefit sa sarili, kahit na mapahamak ang relasyon nila. Umuwi si Jackie ngayon at ikinuwento sa akin lahat ito at talaga namang binigyan ko siya ng sermon dahil napaka-irresponsable at tanga ng ginawa niya. Hindi lang niya inilagay ang sarili sa panganib sa hindi pagiging tapat sa kanyang abogado at sa mga nagmamalasakit sa kanya, kundi pati hindi rin niya iniisip ang kanyang mga anak na umaasa na makasama siya palagi ulit. Umiiyak na naman siya pero ngayon sobrang galit ako sa kanya para maawa. Sinabi ko na deserve naming lahat ng mas mabuti pati na rin siya, pero kung hindi siya magiging tapat at transparent, kaunti lang ang magagawa namin para tulungan siya. Matapos ang pulong kanina, halos mag-quit na ang kanyang abogado dahil hindi siya naging tapat dito. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi ito ang panahon para isipin ang imay at reputasyon, kundi ang kaligtasan mula sa kulungan at para doon, kung kailangan niyang ilabas ang bawat maliit na sikreto, dapat niyang gawin iyon at isipin ang sarili. Nag-alinlangan siya ng kaunti pero sinabi niya na naiisip niyang kuhanin ang kanyang ex-boyfriend na aminin kung bakit siya ipinagkanulo sa text para may ebidensya siya laban sa kumpanya. Sabi ko ay magandang ideya iyon, kaya sinabi kong tawagan niya ang ex at papaniwalain na sabihin kung paano inalok siya ng kumpanya ng posisyon ni Jackie kapalit ng lahat ng screenshots. Tinawagan niya ito at madali lang na napaniwalang umamin ang tanga na iyon sa telepono at nirecord namin ito at pinadala agad sa kanyang abogado. Hindi namin alam kung makakatulong ito pero alam namin na sinubukan namin sa ibang ebidensya. Walang laban ang kumpanya maliban kung mag-forge sila ng ebidensya laban kay Jackie para lang masisi siya. Sa kabutihang palad, hawak niya lahat ng orihinal na dokumento ng financial records bago siya tinanggal kaya't wala ring mapapala ang kumpanya sa pag-forge ng ebidensya. Ang pinakamalaking laban kay Jackie ay ang affair niya sa subordinate pero tapos na iyon at hindi iyon ang punto ng kaso. Irrelevant iyon. Para lang iyon sirain ang kanyang pagkatao. Update 5. Halos 2 linggo nyo na akong kinukulit dahil gusto nyo malaman kung ano ang nangyari sa amin at sa aming mga magulang at bakit hindi na kami nag-uusap. Ayaw ko sanang pag-usapan dahil hindi ito related sa problema ni Jackie, pero dahil kinukulit nyo na ako, ito na. Ang aming mga magulang ay parehong drug addicts na halos pinabayaan kami buong pagkabata at sila ang pinakamasamang magulang. Nabuhay kami sa kabutihan ng mga kapitbahay at kamag-anak dahil tinuruan kami ng aming mga magulang na huwag umasa sa kanila mula pa pagkabata. Hindi sila nandyan para sa amin kahit kailan kaya't naging independent kami ni Jackie at hindi nagtitiwala sa kahit sino dahil alam namin na hindi namin sila mapagkakatiwalaan. Pinalayas nila kami sa bahay pagdating ko ng 18 at sinabihan kami na gumawa na ng sarili naming buhay, hiwalay sa kanila dahil sawa na silang alagaan kami. Kahit na halos wala naman silang inalagaan. Hindi namin nakilala ang aming mga lolo't lola at ang tanging kamag-anak namin ay isang matandang tiyahin sa ina at pinsan ng tatay na tumutulong sa amin. Nang kami ay pinalayas, tinulungan kami niyang makapag-aral sa kolehiyo pero nang mag-graduate si Jackie, nagtrabaho siya sa ibang estado at iyon na ang katapusan ng aming relasyon. Simula noon, kami na lang dalawa ang magkasama at kahit papaano nakabuo kami ng sarili naming buhay malayo sa mga magulang naming malas at nakaraan. Sa tingin ko huling beses na nakausap namin ang aming mga magulang ay 6 na taon na ang nakakaraan. Tumawag si nanay para sabihing may demensya si tatay. Hindi niya kami inanyayahan na bumalik sa bahay o ano paman.
Sinabihan lang niya kami dahil hinahanap daw kami ni tatay. Naisip naming bisitahin sila ni Jackie isang beses, pero nakalimutan na namin dahil abala na kami sa buhay namin. Simula noon wala nang tawag mula sa kanila at hindi na rin kami nag-abala na kumustahin sila. Sa totoo lang hindi namin alam kung buhay pa sila at siguro'y masama ang loob namin para alamin pa. Mas maayos ang buhay namin nang wala sila, hindi sila nag-aalala sa amin kaya't hindi rin namin kailangang mag-alala sa kanila. Pantay lang siguro sa tingin nyo mga masamang anak kami, pero sila rin ang masamang magulang kaya't wala na kaming pakialam. Update 6, kumusta sa lahat ng sumusubaybay sa kwento namin ni Jackie? Sinabi ko kay Jackie ang napakaraming suporta na nakuha namin at labis siyang nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na nagbigay oras na mag-iwan ng magandang komento o magpadala ng mensahe ng suporta sa pamamagitan ko. Sa wakas natapos na ang kaso at hindi na niya kailangang mag-alala kung makakasama ba siya sa hinaharap ng kanyang mga anak. Nakipag-ayos siya sa labas ng korte sa kumpanya kung saan binayaran siya ng malaking halaga ng pera kapalit ng kanyang katahimikan sa peking ebidensya at mga akusasyon laban sa kanya. Hindi na siya magtatrabaho doon at naghahanap na siya ng bagong trabaho na sa tingin ko'y madali lang sa kanyang karanasan at galing sa trabaho. Sa ngayon ginagamit niya ang perang nakuha para bayaran ang kanyang mga bayarin. Sa wakas bumalik na siya sa normal na buhay at hindi ko na siya ikatutuwa pa. 4 na buwan na mula nang mag-post ako dito, at mula noon napakaraming nangyari na pakiramdam ko kasali kayo sa paglalakbay na pinagdadaanan namin. Sa totoo lang, 3 kung isasama si Frank, kami may kakaibang koneksyon ngayon at alam namin na palagi naming maaasahan ang isa't isa anuman ang mangyari dahil pagkatapos ng pinagdaanan namin, halos wala nang mas malaking hamon sa hinaharap na hindi namin kakayanin. Maging si Frank at ako ay naging magkaibigan sa nakalipas na mga buwan dahil madalas kaming magkita kapag abala si Jackie sa kanyang abogado at kailangan niya ng magbantay sa mga bata. Kaya't palitan kami sa pagdadala sa mga bata. Sa kalaunan, nagpalitan kami ng numero at nagsimulang mag-usap bilang magkaibigan. Siya ay nakakatawa at mabait na tao at nakakatuwang isipin na nagkakilala kami sa ganitong sitwasyon pero naging magkaibigan kami agad. Iniisip ni Jackie na gusto ako ni Frank pero hindi ko akalaing ganoon nga at kahit na totoo, hindi ko siya type at hindi ako naghahanap ng karelasyon kaya't hindi ito mangyayari at palagi lang kaming magiging magkaibigan. Pero bumabalik sa topic, natapos na ni Jackie ang kaso at naipakita niya sa kanila ang kanilang lugar. Dahil sila ang nagbayad ng hush money at nagpirma ng NDA para hindi na nila kailangang mag-alala na sirain ni Jackie ang kanilang reputasyon. Swerte sila na ayaw na ni Jackie ng drama o problema kaya tinanggap niya ang pera at iniwan ang sitwasyon. Sinabi niya na magpapatingin siya sa therapy para sa kanyang sarili at sa pamilya dahil pagkatapos ng nangyari, hindi na siya nagtitiwala sa kanyang sarili na maging mabuting ina at natatakot na magkamali pa na makakaapekto sa kanyang mga anak. Inalok ko siya na lumipat sa akin ng pansamantala para magsama-sama kami at maalagaan ko ang kanyang mga anak tuwing kailangan niya o kapag siya ay masyadong nabibigatan para hindi na mapahamak ang kanyang mga anak tulad ng dati. Hindi pa siya sumasagot dito at sinabi niyang kailangan niya ng oras para mag-isip dahil ayaw niyang ipasa sa akin ang malaking responsibilidad at kailangan din niyang mag-isip dahil malaking hakbang ito hindi lang sa kanya kundi sa kanyang mga anak. Kailangan niya ring siguraduhin na ayos ito sa mga bata. Sinabi ko na mag-take your time pero sa tingin ko makakabuti ito sa kanila at medyo nalulungkot din ako minsan kaya't nakakatuwa ang madalas nilang pagbisita sa nakalipas na mga buwan at gusto kong gawing permanente o semi-permanente ito kahit pansamantala dahil umaasa rin akong magkaroon ng sariling pamilya balang araw. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pero sa totoo lang masaya akong natapos na ang pinakamasama. Update 7, kumusta? Halos 1 taon na mula sa huling update at wow, hindi ako makapaniwala na nandito ako ulit. Kung babalikan mo ang huling update ko, sinabi kong mukhang gusto ako ni Frank pero hindi ko siya type at tiyak na magkakatuluyan kami sabi ni Jackie. Nakakatawa pero tama siya. Kami ni Frank ay magkasama na ng halos 6 na buwan at naalala ko ang thread na ito at gusto kong ibahagi ito sa inyo. Kaya't mukhang type ko siya at kahit hindi dati, hindi ko na maisip na makasama ang iba syempre. Tuwang-tuwa si Jackie. Dahil tama siya at pakiramdam niya may mabuting nangyari sa kalokohan niya noong nakaraang taon. Mas okay na siya ngayon at nagtatrabaho sa mas stable na kumpanya, mas magandang posisyon at mas mataas na sahod. Lumipat siya 2 linggo na ang nakalipas pero malapit lang kaya't pwede ko siyang bisitahin kahit kailan at parang nandyan pa rin siya. Isa pang dahilan na hindi ko alintana ang kanyang paglipat ay dahil balak ni Frank na tumira sa akin sa susunod na linggo at hindi ako makakaramdam ng mas tuwa pa.
Hindi ako nakipag-date sa loob ng 5 taon, kaya't malaking bagay ito sa akin at umaasa akong magtagumpay ito. Sa totoo lang, alam kong magtatagumpay ito dahil si Frank ang pinakamabait at pinakamatinong lalaki na nakilala ko sa buong buhay ko. Siya ay sweet, sensitive at sobrang nakakatawa. Naiintindihan ko kung bakit unang kinontak siya ng pamangkin ko ng magka-account sa social media. Mas okay na rin ang mga bata at ang pamangkin kong babae ay nangunguna sa klase ngayon kaya't dapat ipagmalaki. Ang pamangkin kong lalaki ay hindi masyadong mahilig sa academics pero magaling sa football at kung magpapatuloy siya, baka makasali siya sa varsity team sa hinaharap. Lahat ay maayos na ngayon at sa pagbasa ko ng mga post ko noong nakaraang taon, sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng meron kami ngayon.